Jesus is so good. A very blessed 1st of October sa ating lahat. Okay, at ngayon po ay October 1st, 2025. Alam ninyo, wala po akong gustong sabihin ngayon sa inyo, kundi Jesus is so good, so gracious, so faithful, so beautiful, and so loving. It's very true sapagkat naranasan ko po ang kanyang pag-ibig, pagkalinga, faithfulness sa akin, sa family po namin, no? So, ito pong umaga pong ito, wala akong gustong, hapon na po pala, 12:45 na ng hapon, no? So, akala ko umaga pa rin po. Napakaganda po ng sikat ng araw, no? Alam niyo, masanay po sana tayo that every morning na alam natin na gumising tayo, magpasalamat tayo kay Jesus, sabihin natin, thank you Jesus. This is another day, another opportunity para makagawa ng mabuti sa kapwa, no? Maging channel of blessing sa ibang mga tao, gamitin mo ko. It's a very wonderful feeling that you know that the Lord is using you to reach other people through you, dahil ang ganda. Lalo na yung alam mo na naging faithful ang Lord sa iyo sa loob ng nagdaang taon, hindi ka pinabayaan, hindi ka iniwan despite of your fears, despite of makinatakutan mo, dahil sa totoo lang po, dumaan po sa mga takot, mga nervyos, dumaan po talaga ako diyan. At pero sa biyaya ng Panginoon, dahil sa kanyang kagandahang loob, inalis niya ako doon. Diba? At alam mo naman ang Panginoon, sa gitna ng mga pinagdadaanan mo, you can be assured that Jesus is there, holding your hand, loving you, taking good care of you. Okay? So sa umagang ito, let us, teka lang po, ayan ang ating babasahin sa Bible. Nasaan na ba yun? Ayan. Let us, nasaan na ba yun? Lamentation chapter 3. Ayan. Ayun. Teka lang, ha? Ayan. Pasahin natin na sabay-sabay. Gusto ko yung Bible dito. Though the Lord's mercies we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Great ang habag ng Panginoon. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang grasya, biyaya at pagpapala ay laging bago every morning. Okay, ganito po yan. Ibig sabihin, kung ano man yung mga blessings mo kahapon, tapos na po yun eh. Opo, may bago siyang blessing bawat araw na paggising natin. Dahil siya po ay matapat, dahil ikaw ay kanyang anak. Paano ba tayo naging anak ng Diyos? Nang maborn again tayo, nang makilala natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas natin, nang pinaniwalaan natin yung finished work niya sa cross. Yan po ang dahilan why you can say that you are now a child of God, tulad na sinasabi ng John chapter 1 verse 12. And right now, since you are a child of God, wala nang condemnation sa iyo. Yan po ang sabi ng Romans chapter 8 verse 1. At ikaw ngayon ay anak na minamahal. Yan ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 1. So ito po ang atin pong talata ngayon sa Lamentation chapter 3, especially verse 23. Ang sabi niya rito, they are new every morning. Great is your faithfulness. Ano yung new every morning? Bawat araw, bago ang mga pangako ng Panginoon. Itong gusto ko sabihin, kung nung nakaraan taon malungkot ka, wala kang confidence, ngayong taon na ito, angkinin mo, may kumpiyansa ka. Huwag ka nang pumayag na bumalik sa bondage. Huwag ka nang pumayag na matakot. Huwag ka nang pumayag na manervyos. Dahil ang Panginoong Hesukristo, siya ang ating kalayaan. You know that, sapagkat alam naman natin na ang kanyang mga salita sa Bible, yan ang ating pinanghahawakan. Okay? So, rest assured, ito pong October na ito at hanggang mga darating pang panahon, ang Panginoong Jesus ay laging may mga pagpapala sa atin. Iniingatan tayo, pinoprotektahan tayo, hindi tayo pababayaan.
may gusto ko sabihin sa inyo. Alam nyo ba yung pag-iingat ng Diyos? Pinaparanas lang ni Jesus yan sa mga anak niya. Yeah, totoo po yan. May special siyang care sa mga anak niya. May special siyang pag-iingat sa mga anak niya. Paano yung mga hindi anak ng Diyos? Mahal niya lahat ng tao, pero sobra yung care o pag-iingat na kanyang binibigay sa kanyang mga anak. Tayo po yung kanyang mga anak. Tayo po ay espesyal kay Jesus. Kaya mahal niya tayo at hindi niya tayo pababayaan kahit kailan. Okay? Parang sa isang kingdom, may isang hari. Mahal ng hari ang sasakupan niya. Pero mas mahal ng hari ang pamilya niya. At tayo po ang pamilya ng Panginoong Hesukristo. Ang mga believers po niya. Tayo ang apple of the eyes niya. I love that. I love that truth. And knowing that, hindi ako matatakot kung ano man ang gawin ng bukas, sapagkat ang bukas ay darating para sa akin at para sa atin na nandoon na ang Panginoong Jesus. Siya na ang pakala. Hindi tayo pababayaan. Hindi tayo iwanan. Never niyang iniwan ang kanyang mga anak na namamalimos. Ibig sabihin, walang mga anak ng Diyos ang naghihirap sapagkat lagi siyang may provision. Ano bang ibig sabihin ng provision? Una, dati pa, vision nakita niya na. Ibig sabihin, meron na siyang nakalaan sa iyo sa future. Napakaganda. Kaya wag nating pagdudahan ng Panginoong Hesukristo. Meron siyang nakalaan sa atin. Hindi lang sa bawat araw, maging sa mga darating na araw pa ng ating buhay, maski matagal pa yun. Yes. The fact na ikaw ngayon ay buhay pa at humihinga, yan ay pagpapala ni Jesus sa atin. Okay? Mahal niya tayo, iniingatan niya tayo. Siya na anak ng Diyos, pero binigay niya ang buhay sa atin, no? Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa kanyang pag-ibig, ito ay kanyang ibinigay po sa atin. Tayo ay kanyang mga minamahal na anak. Okay? So, ang Panginoon po natin ay faithful. Isa pa yan. Bigyan natin ng diingan. Faithful. Jesus is faithful sa atin, sa akin, sa ating lahat. Okay? Makaaasa tayo. Kaya alam, minsan pag may hinihingi tayo sa Kanya, parang nag-aaborito tayo. Wag. Sapagkat pag ikaw ay nagdasal sa Kanya, nanalangin sa Kanya, hayaan mo siya. Let God be God. Di ba? Let Jesus be Jesus. Ikaw bilang anak niya, magtiwala ka na. Napakaganda. Basta ang pangako niya para i-provide sa atin. At ngayon provided na, ang gagawin mo na lang, panampalatayanan natin na tayo ay laging mabubuhay ng mapayapa sa mundo ito. Sa gitna ng mga calamity, sa gitna ng mga pangyayari dyan sa politika na hindi po talaga maganda. Actually, nakakahiya po ang Pilipinas ngayon, no? Sa ibang mga bansa, nakakahiya po talaga. Pero, mas maganda inaangkin ko, I am a citizen of heaven. Kesa, di ba? Mas maganda, citizen of heaven tayo. Jesus is our leader. Jesus is our Father. Okay? So, ayan po. At napakaganda po ng mga pangako na po. May gagawin ng Panginoon sa bawat mananampalataya niya. May gagawin si Jesus. Kung ano man yung mga nervyos, yung mga pangit na nangyari noon, tapos na po. Magdasal tayo. Lord Jesus, thank you very much po dahil lahat ng mga takot, lahat ng mga naranasan namin noong nakaraan na parang nagpagimpal sa amin, lahat po, Panginoon, lang yan ay tapos na po, Panginoon. Dahil, Lord, matapat po kayo. Kaya, Lord, dinideklara namin that this year will be a great and wonderful year ahead para sa amin. Thank you, Jesus. So, loving kindness. Salamat. Thank you, Jesus. Yun. Nagdi-declare tayo hindi dahil sa parang alam natin ang mangyayari. No. Nangyari na po. Kailan nire-remind lang natin ang ating mga sarili na si Jesus ay faithful. When you declare, you're reminding yourself sa kanyang kabutihan, pagmamahal at pag-ibig. Yan ang kabutihan ko. Lagi-lagi, hindi nagbabago. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you.